Hello po mga kabayan, mga kalingap, mga ka-business kapapi, mga ka-Daddy Frankie supporters dyan. Kumusta kayo? Magandang buhay po, Analisa Reality Vlog. So ito po, may kikwento ho ako sa inyo dahil nakapamasyal po ako sa channel ni Daddy Frankie. Kahapon ko pa ho ito napanood pero syempre kailangan lumipas muna ang one day bago natin na bigyan ng kwento o opinion o reaction patungkol dito. Pero bago ang lahat, salamat po sa bagong pasok sa aking munting kubo. Welcome po. And mga silent viewers, commenters, nagla-like, nag-share, mga hindi po nag-skip ng ads, maraming salamat po sa inyo. So ito po, share ko sa inyo ngayon. May kinalaman po ito sa isang kababayan natin. Dati rin siyang OFW sa Singapore. So, yung kwento ng kanyang buhay, short lang ho na interview ni Daddy Frankie, pinagpagtanong nga dun sa nagbabantay na hipag niya. At pasensya na pala muna, medyo nangungungo ako, may sipon, kung mag-iiba yung boses ko. So yun, ito si ate Janice, para siyang si Oliver, yung nakakulong doon sa may rehas, parang ginawa na lang siya ng bahay-bahay niya, sementado din. So silipin niyo po, ilalagay ko yung tawag dito channel ni Daddy Frankie para mabisita niyo po doon sa kanya para ho doon sa kabuuan ng video. So, kasi ito ngayon short lang ho tayo, Ayun nga, binuksan po nila yung pintuan, pumasok doon si Daddy Frankie. Pero malinis kahit paano, hindi katulad nung kay Oliver na nanggigitata. So, pumasok siya doon at yung nag-aalaga na si, hindi nabanggit yung pangalan pasensya na, basta hipag niya yun. At dito na pag-alaman nga ni Daddy Frankie na ito si Ate Janice pala, graduate siya, education. Nag-take ng board exam, hindi nakapasa at nag-decide na lang na mag-abroad. Nakarating daw po ito ng Singapore 2 years. Tapos bago ko umalis yun si ate daw, si Janice, meron pala itong boyfriend. So yung sweldo daw doon sa Singapore, ipinapadala doon sa lalaki. Siyempre tiwala. Natapos yung kontrata, umuwi ito si Ate Janice. Pag uwi daw, may asawa na yung lalaki. Kaya ito hindi niya kinaya. Kaya siguro isa pa yan na nawala siya sa sarili niya, na-depressed siya. Pero bago daw yun, ikinasal din, may kinasamang matanda. At ito na nga, dumating dyan habang nag-uusap sila Daddy Frankie, ini-interview, pinipilit kausapin, sinisikap ni Daddy Frankie makausap si Ate Janice. May time na sumasagot siya pag tinanong yung pangalan, sinasabi niya. At may binabanggit din siyang pangalan nung lalaki. Ayon sa nagbabantay, yun daw yung boyfriend na nanloko dito kay ate. Lahat ng sweldo binibigay, tapos yung pala mag-aasawa ng iba. Kaya yun nangyari. At ito na nga ho, dumating yung asawa, yung matanda. Pumunta doon at nagkaroon ito ng problema. Si Daddy Frankie baga na-stress sandali. Kasi pagdating sa pera talaga, pinag-aawayan ba? Tama ba yung word ko? Pinagkaguguluhan. So ito ho, panoorin mo muna natin kung ano yung ginawa ng tatay, yung asawa ni Ate Janice. Nung time kasi, pinatawag ni Daddy Frankie yung nag-aalaga kasi nga mag-iiwan siya ng cash para pangkain doon. Pero mayroon hong gawa ng eksena itong pangalawang asawa. Ito, panoorin muna natin. So, hanggat wala pa akong schedule ate, hindi pa tayo nakakagawa ng schedule, hintayin nyo lang yung balik ko dito. Habang naghihintay na schedule, mag-iwan ako ng pangkain niya, Okay. Nakakaawa kasi si ate na ganyan lang na humihiga sa simento, walang saplot. Sana laging ganyan. Ang kuwan, dapat meron din sa akin din ako ang nagbibili ng pangkay niya, kung nagkukuhan dyan. Kung nagbibili ng pagkay niya, yung mga kuwan, kung naglalagay dito, dapat bikin niya, hindi silang, dapat kahit na hatiin namin, pwede. Ako na lang kasi akong nagpapakain ng umaga. Umaga, ako nag-aalaga ng gamot sa kanya, akong napapagamot. Ako nagkukuhan sa kanya, kami ang nagsasama dati. Kayo nagsasama dati. Oo, ako ang gumagamot dyan, ipapagamot. Ako ang nagagastos. Hindi sila. Tay, gaya po ng aking sinabi, kasal po sila. Pero wala sila anak. Wala Ilan?
Dapat, kung magbigay kayo, bigyan nyo din ako. Kasi ako ang naggagastos dito. Ako ang nagsusuporta ng kuwan. Kakainin niya. Kung bumibili dyan, sa labas. Sinusuportan ko. Lagi nyo pong pinupuntahan yung asawa nyo? Oo. Saka ako ang nagpapagamot dyan noon. Ako ang dati. Ako ang lahat. Walang iba ako. Palagay ko tay, gaya ng sinabi mo, kasal kayo at asawa nyo, natural lang po na kayo ang magpagamot kasi kayo ang asawa. Tinatanong niyo naman kasi kung ako ang Ako sinusuportan na ko lang naman. bigyan nyo. Ako ang kasama niya dito. Sinusuportan Ako ang nag-aalaga. Dapat bayan sa akin na dahil ako ang susuporta rin. Tay, yung pera po kasi na ito, hindi po mapupunta kung kanino man po. Etong perang ibibigay ko para sa kanya po. Asawa nga niya ako ang nagsusuporta rin dyan ng mga gamot Di ba, dapat meron sa akin. Pero tay, Hindi lang. ayaw ko pong manghimasok sa problema nyo. Gaya ng sinabi ko kanina, napapansin ko na may problema. Pero yung pasyente po, nandito po sa pamamahay po nila. Araw-araw naman ako pupunta dito. Nagsusuporta ng kakainin niya. Binibigyan ko siya. Paano to mga kababayan, mga kabarangay? Gaya, Meron din akong ibigay niyo sa akin, kahit na yung sa akin, mga para saan po yung pera na ibibigay ko sa sa inyo? kanya. Bakit kung kay nanay na lang kasi siya yung nadatnan namin dito at nandito sa pamamahay nila. Ako naman ang mas lalaging nagsusuporta dyan. Sige tay, hayaan nyo po. Sunod na balik ko, ako naman magbibigay sa inyo. Ano po? Sa ngayon, Hingi ako ng kunti lang. Bigyan niyo ako ng kunti ng tay, yung perang ibibigay ko po kasi hindi mapupunta kung kani-kanino lang. Ang perang ito para po sa pasyente natin. Para sa pasyente, ako pa ang bumibili ng gamot niyan eh. Oo. Pero sa ngayon tay, ilang buwan, 2 taon na sa nakikita ko wala na siyang iniinom na gamot. Ininom ng gamot. May napapainom pa ba na gamot tay? Pinagamot. Wala na po. Wala na. Okay, so yun po, bago ko ituloy, Daddy Frankie, shout out po. Permission ho, kumuha ako ng short clip sa iyong upload. At ito ho ako ngayon, isi-share ko po, kunting reaction lang. Maraming salamat po. At sana ho, mapanood nyo rin ito. At ako po yung nag-send ng, sa email nyo po, nag-email po ako para hingi na rin ho ng permiso para maging legit ho tayo. Diba? Mahirap kasi nakakahiya eh. Pero sige, tuloy-tuloy lang po tayo. Alam ko lang maintindihan tayo ni Daddy Frankie once na napanood niya to. So yun na nga. Yun na talaga. Nakita niyo po mga kababayan, mga kalingap, ka-business, ka-papi, mga ka-Daddy Frankie supporters dyan, mga kaibigan. So, yung pera, nagbilang si Daddy Frankie. Ito lang Daddy Frankie, suggestion lang. Sa susunod po, wag niyong ilabas lahat ng pera ninyo. Siguro nakahiwalay lang yung gusto niyo ibigay. Kasi nakita ang kapal Kapal po 500. Tinitingnan ko si ate. Hindi siya kumukurap habang nagbibilang si Daddy Frankie. Ganon Daddy Frankie, ingat po baka mamaya may sumalisi, mahablot lahat yan. Kasi takaw saan yun takaw atensyon yun Nakita niya ang nangyari. So, syempre, nakita ni tatay, yung naka-blue, yung asawa yun ni Ate Janice. Nanghingi, tawag ito? Natawa talaga ako. Ang gusto niya, kasi gusto ni ate, doon na lang sa kanya yung pera, yung nag-aalaga. Kasi nga naman, siya ang nagpapakain. Siya ang doon nakatira yung asawa, pumupunta-punta lang doon. So, ang gusto niya, yun nga, hatian siya. Paghatian nila yung pera. Tinanong nga ni Daddy Frankie kung saan gagawin. Doon din naman sa, doon sa babae kay Ate Janice. Mukhang nakainom yung tatay, yung nakalimutan ko yung pangalan, binanggit nung ni ate na nag-aalaga. Pero okay na yun. So, yun lang. Yun sa pera talaga, nakakasilaw. So, siguro, after ng pag-alis ni Daddy Frankie, baka mamaya nagdiskusyon sila doon sa pera. At bilib ako doon kay ate kasi talagang pinanindigan niya. Tama lang naman. Excuse me, kasi siya yung nagpapakain. Siya yung nag-aasikaso. O bakit
ibigay doon sa tatay, doon sa asawa, tapos pupunta doon mamaya kung saan sa paggastusin. At believe ako kay Daddy Frankie, talagang, ano siya, excuse me, ano ba nangyayari sa buhay ko? Pasensya na. Annalisa Reality Vlog. Hindi tayo perfect. Ayun nga, talagang pinanitingan ni Daddy Frankie na, syempre, natural. Yung pera na yun para doon sa pasyente. Kung sino yung nag-aalaga, kung saan nakatira, di doon siya, doon ibibigay. Ang ginawa ng tatay ng asawa, nag-walk out siya. Hindi niya kinaya walk out. Pag-interesan pa, nakakahiya, no? Yung unang pasok nga niya, nakat ko na yata yun parang may pagka-arrogante. So, kung tinanong nga si Daddy Frankie kung anong gagawin, ditutulungan niya. Kung ano daw, dadalhin ba sa hospital, kung ano, syempre depende sa sitwasyon. Yun. So, yun pa yung ating aabangan ngayon kung kailan ang part 2 kasi mag-schedule doon sila Daddy Frankie para madala doon sa kung saan nila dadalhin ng hospital para ma-admit. So, yun lang yun sa akin. Sa paalala sa ating mga kababayan, kapwa ko FW, lalong-lalo na yung mga dalaga dyan. Pag uyab nyo pa lang, huwag yung padala ng padalhan. Kasi nga, kahit yung asawa na niloloko pa rin yung pa kayang uyab pa lang. Kaya ingat tayo mga OFW. Sa party ko, at least ako, sa mga anak. Buhos sa mga anak talaga. Balang mag-zero balance basta nasa mga anak. Kasi may mga estudyante tayo. So, nagsasakripisyo tayo para sa pamilya, syempre. Kaya ingat-ingat ho yung mga kababayan natin dyan ng mga single o single dahil nandito pag uwi ng Pilipinas, double. Ingat po. Ingat lang. Ang purpose natin kung bakit tayo nandito, paalala mga kapwa ko FW, ay para magtrabaho para sa pamilya, para sa mga anak. Kung wala kang anak, may nanay ka, may magulang ka, okay yun. Pero minsan, pag halimbawa kapatid lang na nilalang may mga kapatid kasi na pinapaaral mo pag nakatapos na itsapera ka na. Kaya mga pamangkin, ganun din. Pero hindi naman ho lahat. Hindi lahat. Meron lang talaga. Ang akin lang ho, ipaalala lang sa kapwa ko FW. Mag-iingat po tayo. Hindi masamang tumulong pero magtira para sa sarili. Di baling maubusan ka basta nasa mga anak mo. Yun lang yun. So maraming salamat po. Shoutout. Doon po sa last upload ko, shoutout po kay Ma'am Susan Dairo. Thank you po sa suporta ninyo. At Nanay Soledad Belmonte, thank you rin po. Ma'am Mia Bumanlag. Shoutout po Ma'am Mia Bumanlag. Alam ko din to hindi nagkakalayo yung ating edad. Parang taga Cebu din to si Ma'am Mia Bumanlag. Mga taga Cebu, shoutout. Yan. Nanay Soledad, Ma'am Mia Bumanlag, Cebuano. Parang si Ma'am Susan Dairo, Cebuano din to Mga taga Cebu, hello. So, ayan. Meron po isa pa habol ko, last upload ko. Yung kay Ma'am Susan, nag-comment po siya doon sa isa kong upload. Yung birthday wish po ni Ma'am Cara. Ano po yun, Ma'am Susan, dahil meron po siyang pinapatamaan doon. Alam niyo mo yung issue ngayon sa Pilipinas, yung mga corruption, yung sa DPWH. Kaya yun ang wish niya, na mawala na lahat. Kaya tawanan po kami doon. Yun po yun. Ayan. So, support po natin. Siyempre, ka-business official, Papa Dins TV, Daddy Frankie. Ayan. Sila Kuya Bal, Santos Matubang, at Edna Vlogs, Kalinga Project, Tapia Matubang, mga Kalinga Reactors na kasamahan ko sa Karepa. Support din ho natin, ka-business official reactors. Support din ho. And sino pa bang hindi ko na-mention, mga kagwangs. At ayan. Kung hindi ko man kayo na-mention, wag ko sana kayo magtatampo sa akin. At maraming salamat po sa suporta ninyo. Hanggang dito na muna ako. To God be the glory.